Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig dito sa ating FOM HK Gospel Podcast. At sa oras pong ito ay ating pong babalikan at pagninilayan ang paksang ating pong sinimulan tungkol sa dalawang napaka-importanting haligi ng isang masayang tahanan. At ito po ay ang nanay at tatay. So ating pong tinalakay ang tungkol sa nanay, ang kanyang tatangian at ang kanyang tungkulin. At sa araw po naman ito ay ating pong tatalakayin sa episode number 2, ang huwarang tatay. At hindi lang po ang kanyang katangian, kundi ating ding pag-uusapan kung ano-ano nga ba ang mga responsibilidad na kaakibat ng kanyang pagiging tatay at pagiging ama ng tahanan, at ano yung dapat niyang gampanan kung paanong buong talino niyang mapapangasiwaan ang kanyang pamilya. So, inanyayahan ko po kayo na ako'y samahan muli sa ating pong teksto na ating po pagsasaluhan sa sulat San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, Talata 25. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyo pong anak na nakikinig sa podcast na ito. Kung siya po o Diyos ay isang tatay, dalangin ko Panginoon na ang misahang ito ay maging eye-opener sa kanya upang maiayos niya at mailagay niya ang kanyang sarili sa tamang kalagayan ng pagiging tatay at kung paano siya magiging responsable sa kanyang mga anak at maging sa kanyang asawa. Gayon din po naman, Ama, dinadalangin ko sa iyo, Diyos, ang iyong anak kung siya ay nanay. Hayaan mo, Panginoon, na pamagitan din ng kapahayagan na iyo pong ihahayag ngayon ay kanyang ma-realize kung ano ba talaga ang layunin ng podcast na ito para sa mga tatay, at ganun din maunawaan niya role and responsibilities ng kanyang asawang lalaki na dapat niyang gampanan sa tahanan. Dalangin ko, Panginoon, na maging bukas ang kanyang isip, maging bukas ang kanyang puso, at maunawaan din niya kung bakit nagkakaroon ng mga hindi magandang kaganapan sa bahay dahil na rin sa hindi nagiging maganda ang relasyon ng tatay at ng nanay. Kaya nga po sa araw na ito ay ating pong pagbabalik-aralan kung ano nga ba yung mga bagay na dapat nagampanan ng nanay tulad ng ating mga tinalakay itong nakaraan. Ang ina po ng tahanan ay siya pong katuwang na ama, siyang maging halimbawa ng kasipagan, maging huwaran sa pananalita at pananampalataya ng mga anak. So siya po ay dapat ay naglilingkod sa kanyang asawa. Ganyan po ang mga babae, dapat paglingkuran ng kanyang asawa habang sila ay nabubuhay, at laging pawang kabutihan ang kanilang gagawin at hindi naman nila susuklian ng mga bagay na hindi maganda ang mga sakripisyo ng kanilang asawang lalaki. Ang isang babae na isang ina ng tahanan ay dapat marunong mag-budget, marunong humawak ng pananalapi ng pamilya ayon sa sinasabi ng Kawikaan 31 verse 11. Marunong siya dapat divide ng kapirahan. Gaano man to kalaki at gaano man to kakonti, ay dapat alam niya kung paano mag-a-adjust at hindi siya nadadala ng mga luho at kapritsyo sa buhay. Sabagat ang kanyang priority ang kinabukasan ng kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, lalo na kung ito ay nag-aaral, mga pang-araw-araw na budget sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa mga personal na bagay, at ito ay dapat niyang isa-alang-alang. Gayon din po naman ang mga nanay na dapat ay hindi sinisiraan ng kanilang asawa sa harapan ni inuman, sa harapan ng kaibigan, ng pamilya, ng biyanan. Dapat lalo nga pong kayong mga babae ang dapat naglilip up sa moral
ng inyong asawang lalaki na kahit pa anuman yung mga nakita niyong kapangitan na kanilang ugali, na kung bakit naman ngayon mo lang natuklasan, ngayon mo lang nakilala, ay wala ka na pong magagawa, hindi mo na pwedeng isuli yan. Kaya dapat na anumang mga personal issues nyo sa buhay ay inyong pinag-uusapan at inyong inuupuan at hindi pinag-aawayan. So ano ba dapat na maging pisikal na kalagayan ng isang ina? Ayon po sa Biblia, dapat maging maayos at naipagmamalaki ng kanyang mga anak at asawa ang nanay. Karaniwan po kasi sa nanay, sa sobrang dami ng trabaho, hindi na nga po nagagawa ang mag-ayos sa sarili. Kaya nga po pag uwi ng tatay, tulad ng ating nabanggit, sa halip na maibsan ng pagod ng asawang lalaki, ay naamoy niya sa asawa amoy luya, amoy bawang, amoy sibuyas. Paano nga naman masisiyahan ng lalaki kapag ganyan? So dapat ang nanay ay dapat kung paano ka kasino sa iyong tahanan, kung paano mo ito nililinis, kung paano mo ito inaayos, nilalagyan mo ng mga kortina, ng bulaklak, ay gayon din naman dapat naman ay maging maayos ka rin sa iyong sarili, maging malinis ka. At ang asawang babae dapat ding pasakop sa otoridad ng kanyang asawang lalaki, na kuminsan ay kung tayo nagtatrabaho, lalo na't yung mga OFW, ang mga nanay, hindi ko mo ikaw ang kumikita ng pera, ay pwede mo nang under-underin ang asawa. Hindi naman po ganon. Ngayon, kayo naman po mga tatay, hindi ko mo OFW ang inyong asawa at sila nasa abroad, ay feeling ninyo ay kayo na overpower na parang bumababa ang pagtingin nyo sa inyong sarili. Hindi naman po dapat ganon. Alam po ninyo, dapat ang mga tatay ay supportive sa kanilang asawang babae, lalo na sila nga itong kumikita, sila ay nagsasakripisyo para po sa pamilya, at yan po ay tatalakayin natin mamaya. Now, ngayon, mga minamahal, sa episode number 2 ng ating pong paksa na Huwarang Nanay at Huwarang Tatay, ay atin naman pong talakayin ng mga katangian ng isang tatay at anong kanyang mga roles and responsibilities na dapat niyang gampanan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak at asawa. So kung babalikan po natin yung Efesos 5:29, sabi po doon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So ulitin po natin, mga minamahal, ang pamilya ang paraan ng Diyos upang mahubog ang bawat tao sa pagiging relational at responsable sa kanilang tungkulin bilang nanay at tatay. At alam po ninyo, magiging maayos ang pamilya kapag ang bawat isa, mula sa tatay, nanay at maging mga anak, ay talagang susunod at kanilang susundin ang disenyo ng Diyos para sa kanila. Ang nanay ay dapat magpakananay, ang tatay dapat magpakatatay, at yung mga anak dapat talagang mag-submit at sumunod sa kanilang mga magulang. So layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay upang maunawaan po ng bawat isa. Pinalaki na po natin ang tungkol doon sa mga nanay. Ngayon naman tatalakayin natin ang tungkol doon sa mga tatay. Ano nga ba yung mga roles? Yung mga roles and responsibility na nakaakibat ng pagiging tatay. Sa una po, dapat po nating malaman, ikaw, Brad, tatay, para sa iyo to. Dapat ikaw ang provider, protector, at dapat na nangunguna sa iyong pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, kung minsan, hindi po ganun ang nangyayari, lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Kung minsan talaga ay hindi naman ganun ang kasimple itong ating tinatalakay. Karaniwan kasi ang mga nanay, ang mga babae, ang mas madaling matanggap sa abroad. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayanan ng tatay, kundi dahil sa mas in-demand kasi ang mga babae, lalo na pagdating sa mga gawain bahay. So usually, ang mga gawain na pinapasok nila o trabaho ay yung kanila lang ng igamay, ang pagtatrabaho sa bahay, ang pag-aalaga sa mga bata, ang pagluluto at pamamalengke, at yun po ang karaniwang trabaho ng mga OFW dito. Okay?
So kung ganun po ay hindi naman po tayo dapat na insecure sa ating asawa, sabagkat nagkataon na sila nga ang babae at sila nga ang nasa abroad. At kung ganun man, hindi naman dapat natin silang ikangay bibigyan ng sama ng loob, lalo na kapag alam natin kung gaano ang sakripisyo na kanilang tinitiis. Hindi po madali ang mahiwalay sa mga anak at sa iyo, Brad. Hindi madaling mahiwalay sa pamilya. Hindi madaling mag-abroad, lalo na alam mong naguhugas ka ng puwit ng hindi mo anak, nag-aalaga ka at nagpapakain ka ng pamilya na hindi ka kabilang, at nagmamalasakit ka sa isang pamilya na hindi mo naman kaano-ano. Hindi naman ganun kadali. Kaya nga makikita po natin na grabe ang sakripisyo ng mga nanay. Kaya tayong mga tatay, dapat tayo umuunawa, dapat tayo ang umiintindi at nagiging supportive tayo at ina-acknowledge natin yung mga hirap at pagod ng asawa natin. Ibig ko sabihin, minamahal kong kapatid kay Kristo, kung yung mga bagay na may mga issue ka sa buhay na gusto mong iparating sa iyong asawa, ay nais nating bigyan ng klaro na dapat yun ay sa maayos na pamamaraan. Hindi yung hindi ka natatawag o hindi ka na magmimisahe dahil may tampo ka, dahil may galit ka. Hindi yata yun makatwiran. Tandaan natin na sa ibabaw nitong mundo, wala naman sigurong may gusto na magkalayo, yung pamilya na magkakalayo. Kaya nga makikita mo roon yung talagang sakripisyo ng nanay. Kaya po ikaw tatay na nakikinig ngayon, nawa naman sa mga darating na araw, lalo na kapag may mga espesyal na okasyon, ang inyong anniversary, yung birthday ni Mrs., yung mga bagay, o lalo na yung araw ng mga puso, sana magkaroon tayo ng initiative na kahit ng mga simpleng mensahe, yung salitang I love you, napaka-importante po yun kay Mrs., lalo na kapag namimiss na niya kayo at namimiss niya ang pamilya. Kaya huwag naman sana nating kaligtaan at huwag mo po natin siyang pagdamutan ng atensyon po natin. Sabagat alam po natin na kahit siya ay nasa ibang bansa, ay ang kanyang puso, ang kanyang isip ay laging nakatuon sa iyo at sa kanyang pamilya. Huwag po natin siyang pagdudahan. Alam po ninyo dito sa ibang bansa, hindi naman ganun kadali na ikangay gumagawa ng hindi maganda ang mga misis. Sa dami ng trabaho dito, sa dami ng mga iniintindi, I think sa mga bagay na katulad niyan ay hindi naman sila ganun katinding nakakagawa ng mga ganyang bagay. Lalo na kung ang misis mo ay yung iyong asawa o kabiyak, nasa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. At yun ay katuwa mo na kapag ang iyong asawa ay lagi sa simbahan, lalo't may tungkulin na ginagampanan, ay makakatiyak ka, makakatulog ka ng mahimbing na siya ay secure at iingatan siya ng Panginoon. So ano naman po ang dapat gawin? Tulad na sabi ko nga kanina, ikaw Brad, ang lalaki, ang tatay, kayo po ang siyang dapat maging protector sa inyong asawa. Dapat kayo ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol niya. Hindi kayo yung naninipa, nananakit, nagmamalupit, na binibigyan pa natin ng black eye kapag umuwi yan, lalo't pag nagbakasyon, no? May mga hindi pagkakaunawaan, madali tayo magbuhat ng kamay. Samantalang noong nakaluhod kayo pareho sa harapan ng altar, sa harapan ng Panginoon, katakot-takot ng sambahan ng inyong ginawa, na kailanman hindi mo siya pababayaan. Kailanman sa hirap at ginhawa kayo ay magsasama. Pero kapag dumating ng hirap ng paghihiwalay, hindi ka makatiis at ikaw ay siyang nangungunan, napipikon sa mga ganong sitwasyon. Yung mga babae, minamahal po yan. Ang mga babae iniingatan at pinoproteksyonan. Hindi po sila dapat pagbuhatan ng kamay at hindi dapat saktan. Kaya nga po payo po natin sa mga tatay, pasintabi po, pag-isipan po natin mabuti ito. Kayo po ay tinawag ng Diyos upang maging katuwang ni Mrs. sa tahanan. At kayo po yung siyang gagawa ng mga bagay upang ang mga bata, ang inyong mga anak ay mahubog
ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya nga po, bilang dagdag na rin, hindi po kabawasan sa iyong pagkamacho. Ang paminsan-minsan ikaw naman ang humahawak ng palanggana at sabon. At kung minsan ikaw naglalaba kapag hindi naman kaya ni Mrs. o di kaya wala si Mrs. Kung bakit para bagang hiyang-hiya tayo na gawin ang mga gawaing bahay kasi nga lalaki ka, ang akala mo pag lalaki dapat lagi ka nakaupo sa trono, ikaw ang hari ng tahanan at wala kang gagawin kung hindi magmando sa iyong asawa. Hindi naman po ganon. Ang lalaki ay masasabing tunay na lalaki kapag handa niyang hubarin ang kanyang pride. Tanggalin mo yung pride. Humawak ka ng walis, magwalis ka rin. Kung kinakailangan maglinis, magluto, mamalengke, abay, wala naman ako nakitang masama doon. At wala pong nakita o nabasa sa Biblia na hindi dapat ginagawa ng lalaki ang mga trabahong pambabae. Lalo pa nga ang iyong asawa ay hindi mo naman kasama sa bahay dahil siya ay nasa ibang bansa, ay tayo po ang unang dapat nagagawa ng mga bagay na iniwanan po niya. Tandaan po ninyo, kailangan po ng inyong asawa ang inyong support. Kayo ang unang dapat na nagbabantay, nag-aalaga sa inyong mga anak. Hindi ang kapitbahay, hindi ang inyong biyanan, o ang katulong, dapat kayo. Kaya nga po yun nasasabi ko na hindi po ganun kadali ang maging tatay, pero dapat tayong magpakatatay. So tungkol naman sa mga bata, paano ang gagawin ng tatay kapag may mga bagay na mga issue tungkol sa mga anak sa pamilya? Kailangan ba na laging galit ang tatay? Okay lang ba na pinagmamalupitan niya ang anak? Hindi po. Alam po ninyo, dapat ang mga anak minamahal din, pero kung may mga bata din naman na nagiging suwail at hindi sumusunod sa magulang, ay dapat po pangaralan at hindi naman masama ang mamalo. Sabagat biblical po yan. Sabi po ng Biblia, hindi lang daw po natin dapat silang pagmalupitan, sabagat pag malupitan po natin ang mga bata, sila ay re-rebelde pagdating ng araw. Kaya sabi doon ay huwag daw pagalitan ng labis sa mga anak at baka sila'y masiraan ng loob. Yun po sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 21. So Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin nyo sila ng ayon sa disiplina ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ating didisiplinahin ang mga bata, ating ilagay sa lugar. Kumbaga, yung mga bata na nasa edad na 12 pataas, hindi na po naman dapat niya sila'y pinapalo sapagkat sila'y may isip na alam na nila ang tama at mali. Ang importante kapag dinisiplina mo sila, yung naipapaunawa mo kung bakit. At bakit ka nagalit? Ano dapat nilang gawin? Ano yung pwedeng mangyari kung hindi sila susunod sa iyo? Anong kinabukasan ang pwedeng maghintay sa kanila? Ganyan din naman yung mga bata na nasa edad na 12 pababa. Sabi natin mula 5 years old to 11 years old. Ang ibig sabihin natin ay kung sila ay may mga ugaling hindi nyo gusto, may mga kasalanan na nagawa, ay doon po, yun yung signal na pwede nyo po silang paluin sapagkat kapag hindi nyo po pinalo, darating ang araw kayo po paiiyakin yan. Ibig sabihin, minamahal kong kapatid kay Kristo, sabi po na Kawikaan 29:15, disiplina at pangaral hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang, ang hatid po nito ay kahihiyan. Kaya kapag ang bata hindi po natin dinisiplina habang bata pa lang, ay naku, magiging problema mo yan pagdating ng araw. So anong dapat gawin? Pwede nyo silang paluin. Sabagat ang hindi rin pong ang anak na hindi pinapalo balang araw ay magiging suwail. Amen? So paano po natin sila papaluin? Padapain po ninyo. Paluin ng banayad. O sabihin natin, paluin natin ng kahoy pero hindi naman ganong kalakasan
na baka naman ito'y sumugat sa kanyang katawan. Huwag niyo pong gagamitan ng kamay o anumang ibang mga matitigas na bagay ang inyong anak. Baka yun po'y salip na disiplina ang kanya abutin, baka inyo'y mapatay. So padapain at paluin ang bata, huwag po ninyong papaluin sa ibang bahagi ng katawan. Kailangan maging malinaw sa kanya kung bakit yun siya pinapalo. At bago nyo po gawin ang disiplina, kailangan nyo po siyang kausaping mabuti. Tandaan na ang ama ang siyang halimbawa ng kanyang mga anak. At siya ay dapat na sumusuporta, siya ang dapat na humuhubog sa kanyang pamilya, siya ang dapat na nangunguna upang dalhin sila sa pagkakilala sa Panginoon. Maging mapagmahal sa asawa, huwag po niyo saktan pag malupitan ang asawa at anak. Bagkus tayo ay patuloy na maging malawak ang pangunawa at tayuan po natin pagiging tatay, ang pagiging responsableng ama. Hindi nananakit pero nagmamahal. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong mensaheng aming napagsaluhan sa araw na ito. Dalahin ko, Panginoon, ang tatay na ito, Panginoon, na nakikinig sa podcast na ito ay magkaroon ng kaliwanagan at patuloy niyang mailagay at may align ang kanyang puso ayon sa sinasabi ng iyong salita. Tunay, O Lord, na hindi ganun kadali ang pagiging tatay, subalit, Panginoon, kung siya ay susunod sa iyo at kanyang hihilingin ang iyong gabay, ikaw nga, O Diyos, ang siyang magtuturo sa kanya kung paano niya pangangasiwaan ang kanyang pamilya. Dalangin ko rin, O God, ang mga anak na sila'y patuloy na mag-submit sa kanilang mga magulang, na hindi sila maging pasaway, bagkus sila, O Diyos, ay patuloy na magpahubog sabagat mas higit na nalalaman ng mga magulang mga bagay na nararapat sa kanilang mga anak. At sa mga ina, hayaan nilang patuloy din nilang maunawaan ang damdamin ng isang tatay na yung mga bagay na hindi dapat gawin, hindi nila dapat gawin, upang patuloy na magkasundo, maging matibay at matatag ang pamilya, maging masaya ito, maging malusog ito at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating sinasamba. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Mga minamahal, kung kayo po ay napagpala ng mga mensaheng ating pong ipinupodcast, ay inanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa FOMHK Gospel Podcast upang araw-araw ay meron po kayong mga bagong mensahe sa inyo pong mga account. At ito po inyong mapapakinggan na tunay po na ito very inspirational at marami po kayong matututunan upang lumago kayo sa inyong pananampalataya. Gayon din naman sa inyong mga kaibigan na i-share po ninyo ito. Kung gusto niyo po silang matulungan, gusto po niyo talaga ito'y maging eye-opener, i-share po ninyo sa kanila ang ating mga podcast. Maraming pong salamat. Thank you for watching. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Johnny. See you tomorrow.